Sister Remy, Brother Jose, Sister Jezreel, sino gusto ng pagpapala? Nagkumpiyansa tayo na na basta umaattend lang ng church, okay na yan. Actually, hindi. Meron tayong tanda para malaman natin yung maghihinga. Bago naman tayo. Okay na po kami. So, Una po mag-opinion, Brother. o sige, paki-opening. Sige ho. Yes, Lord, maraming salamat po sa hapon na to. Papasalamat din po ako sa bawat isa na naririto. At nawa ang bawat isa po sa amin ay may tanong at maisa puso po namin ang bawat isa sagot ni Brother F. Sponsor sa amin. Sige. Sabihin nyo rin kung maingay yung electric fan, ha? Clear. Okay, so, paunahin natin yung ating mga anak. Utusan yung inyong mga anak na tumingin sa Remy, outline. Sige, paunahin mo magtanong, Remy. Yung outline nalagay na. Okay, yung bukas. Yung bukas na tutris. Mag-share yung 2-3. May outline doon sa series. Kahit sino sa inyo pwede i-share. Si Simon naman, kailangan mo ipakita. Kasi kailangan pindutin pala sa OBS. Hindi ako pwede mag-share screen kasi nag-take note ako eh. Isang cellphone lang gamit ko pang take note. Okay, sige na. Ang tanong ang isusulat natin, no? Okay lang naka-share screen yan. Kunwari, naka-share screen yung outline, tapos pag may nagtanong, yun ang itatype mo. Okay lang yan. Naka-share screen pa rin. Okay lang yan, Sister Dalaga. Pero, yung iba sana tumulong, no? So, nalipat lang tayo sa Telegram, hindi na nakasunod yung iba. Nagkakaproblema ba kayo sa Messenger? Sa Facebook Messenger? Wala. Hello? O sige, hindi na bale. Minsan, kasi may limit, tapos lumilipat. Yung iba naliligaw. Ito pati Brother Francis, pwede siyang i-record, ang alam ko. While nagbo-broad, pwedeng i-record. Parang backup record. Mag-backup record kayo. Sa Messenger pwede. Sa Telegram pwedeng i-record, di sa Kwan hindi, sa Messenger. So maganda to. Isang tao pa i-record. Saan ma-record? Sa Telegram mismo o sa cellphone? Telegram mismo. Teka, pipindutin. May pipindutin lang yata, na? Noise, audio, share, screen. Hindi ko alam paano. Video chat overlay, enable. So, hindi ko pa alam paano gawin yan. Okay. Siguro sa computer. Start na, tanong na. Para makascribe na si Dalaga. Lahat kayo mag-describe, okay? Tumingin, utusan nyo anak nyo tumingin sa dalawang outline. Tapos tanong kayo, hindi nyo maintindihan. O sige, Dalaga. Ako, bakit 2-3 lang yung nilagay sa gitna ng Eden na ipinagbabawal? Bakit hindi 3 or 4 or more? Sa paliwanag ni Gan o ni Jack, ewan ko, yung mga tracks ni Lumawig, kung nakita yung tracks ni Lumawig, 3 ang sabi niya. 3. Pero ang magandang paliwanag, 2. 2 klase. So, hindi yan hiwalay na puno. Yan na klase ng puno. So, yung lahat ng puno sa garden, literal, pero may 2 klase siya.
Yan yung nasa tracks ko na 2-3 tabulation. Sana pinag-aralan nyo. Ibang approach naman to. Ibig sabihin, mas malawak ang approach niya kasi dalawang klaseng punong kahoy yung kakainin ng tao na literal, physical, at spiritual. Pag sinabing literal, yung kain na prutas. Pag sinabing physical, yan yung pagtatalik. Pag sinabing spiritual, yan yung salita. Salita ng Diyos o hindi o salungat sa salita ng Diyos. May tracks pa ako. Dapat i-share screen dito. Yung 2 Brother Francis, wala na. Yung 2-3, wala na rin literal 3, di ba? Sa 2, okay, nag-share screen na ako. Papakita ko yung tracks. Nako. Hindi ako marunong. Teka, hindi ako sanay. Documents. Ay, nako. So, hindi ako marunong. Kayo, marunong kayo, ay pwede pakita sa Facebook na lang, no? Yung ano. Screen na raw, ah. Ayan. Nakita? Yan, o. Tabulation ng 2-3. May literal, may physical, may spiritual. So, gawin nyo to, no? Subukan nyo gawin. Hindi lang ako. Utos yan. Kumbaga, parang nasa school, practice yan, magsulat o magano. So, utusan nyo yung ano nyo. Brother Francis. Binuksan ko lang yan sa Facebook. Okay? Ayan ng ano. Okay. Tuloy-tuloy tayo tanong. Ulitin natin na. Sana isulat nyo yung tanong. Ang haba-haba ng oras para makapagsulat kayo ng tanong. Actual, tawagin nating kategorya. No? Share ng tracks. O sige, Bart. Si Eva at Isang application yan. Tuna yung knowledge of good and evil, si Adan yung tree of life. Isang halimbawa lang yan ng application. Maraming application. Pero bilang katawan isang kategorya yan ng application. Kasi po, screen ngayon. Tumulong ko lahat to. Download niya. Tapos sa likuran. Ewan kung ginawa ni Simon. Sana may nagginawa. Yung likuran ng apps, may paliwanag dyan. Yung literal tree, may tree of life tsaka tree of knowledge of good and evil. Yan ang paksabo ka. Baka labs yung download. So, sa literal na puno, sa spiritual na puno, may tatlong kategory nung dalawang klase. O sige, sa outlet ng tabulation. No. Sino to? Si Dalaga. Dinown. O, pwede mo. Ami ba to? Si Ami. O, palakihin mo. May technique si, ano.
Pwede rin pahabain yan eh. O sige, maraming dalawa sana mag-share screen para mawala yung sayang na lugar na sayang na pwesto. Sige, iba download. Pa. Ano yung tinanong mo, Barney ko? Iba. O isang application yan. Si Adanat parang pwede siya, dalawa sana mag-physical, pwede siya, anong mo, Barney ko? Mabaki share screen, nawawala sa akin. Iba. O isang application. Sino pa? O follow up application yan. Si Adanat parang pwede siya, dalawa. Sige, sana tanong ko, magkakaroon sa panbuo natin, magkakaroon na ba ng new name? Sino pa? Or anong panahon magkakaroon ng new name malampal na tayo? Si Adanat parang pwede siya, dalawa. Sino ba may release na sa panbuo natin, magkakaroon na ba ng new name? Sino pa? Tuwing karong bagong ginagawa new name na. So, hindi ka pa glorified body, may new name. Diba? Tignan mo yung battle, may palayaw yan. Si Mikmik, si Brother Francis, ayos lang po si Bar si Bar Alan ba yan? Maliit dote, dapat itatanong na yung asawa natin. So, yun natin sa Diyos para lumaki ang chance sa rapture. Of course, hindi lang tanong, marami pa eh. Yung tanong, umpisa pa lang yan. Parang ito eh. So, kailan lumak o pahabain mo sa amin, ha? Landscape. Yung original niya, landscape. Yung original tracks niya, landscape. So, sana ruan ni Berna. Okay, maganda yung tanong. Ang new name, kahit hindi ka pa Kristiyano, marami nang nag-new name kasi binibigyan natin ng palayaw yung anak natin. Kaibigan natin sa trabaho. O si Putol, sure, Putol ang kamay. Si So, yung mga palayaw bigay natin, yan ang new name. So, pagdating sa spiritual, kahit di ka glorified body, pag ikaw ay nagbago, spiritual, magkakaroon ka rin ng new name. O, stretch mo pa, Sister Ami, sagarin mo. Matakpan yung sulat na ibaba. So, kaya pa matanggal yung mga sa taas. Yan, matuto ka mag-stretch. Okay, kung tao sa lupa may bagong pangalan, how much more pag ikaw ay naging spiritual, naligtas, naging glorified body, no? Okay, ako po tanong, ano yung paano natin masabi, or yung tree of knowledge of good and evil at saka tree of life na nagre-reflect nga diba sa buhay natin regarding sa free will and obedience sa Bible? Yung free will, obedience, topic ng destination yan. Regarding sa diba? So, ang tree of knowledge of good and evil, may utos ang Diyos dyan. Yung tree of life, may utos ang Diyos dyan. So, hindi mo na tayo nagdedetalye. So, merong literal, may physical, may spiritual na utos. So, will, yan na yung pagsubok. Susunod ka ba o hindi? Yan. So, pag hindi ka, pala sourcing conflict yan eh. Sinubukan ka ng Diyos, magkakasala ka ba? Tatalikuran mo ba siya? Yan.
So, yung tree of knowledge of good, tree of life tsaka tree of knowledge. Ang tree of life versus tree of knowledge, meron ka ng free will diyan, no? Pagpasok mo sa tree of knowledge, meron ka pang free will diyan. Tulog ka na diyan, meron ka pang lalaban, good and evil. Yan. So, shortcut yan. So, meron ka ng pamimili, tree of life tsaka tree of knowledge. Pero pagkatapos mo mamili na mali, meron ka pang chance, may good and evil pa. Pero may palo ka. May palo ka na. Dugtong ko, Pwede di ba, natin type sa ano eh. may dugtong ako, Brother Francis. Di ba naka-predestiny na nakita? Sister Berna, pa-repeat bulong mo kay Alan yung bata, oh. Pa-practice repeat bulong. Kailangan nakikinig, tapos repeat bulong. Puro laro na lang. Hindi na yan mara-rocket ship pag puro laro. Yun, yung, di ba naka-predestinate na yung tao na kung ano yung mangyayari sa kanya. Yung Diyos ba, nakita niya sa predestination niya na nakakain si Adan at Eva. Bakit pinahintulutan niya pa? And di ba dahil sa nangyari karoon ng pagkahulog? Yung nakita ng Diyos, yun ang susundan niya ng predestination niya. So nakita niya na in advance, di ba? Bakit niya pipigilan? Nakita lang niya in advance eh. Ito yung magandang tanong, no? Bakit niya tinuloy? Nakita niya may tagumpay din. So may nahulog sa atin, may tagumpay rin. Baga, may eleksyon, may pagsisikap. Kung kaya pala managumpay, kahit na nahulog, may pag-asa. So, halimbawa sa atin to, leksyon sa atin to. Hindi porke kamali ka na, wala ka ng pag-asa. Ka may pag-asa. No? Matuto ka lang magsisi, lumapit sa Diyos. No? Magpakumbaba, magpatuwid. Yan. So, hapulin din natin na may Hindi biro yung parusa. Magkakaroon na silang kamatayan, sakit. Mahirap na maghanap buhay. Wala yung share screen. Okay. Sana marami mag-share screen. Hello po, Brother Rep. Bar David. Magtatanong. Tanong ko po, Rapturing faith ba ay kaligtasan? Pwede nyo share yung thumbnail ng Rapturing Faith, okay? Yes, Susie Rizan. So, parang hiwalay pa eh. Yung kaligtasan. Actually, sa Progressive Revelation, iisa yan. Bakit? Kasi, akala nila may ihiwalay na message yung Rapturing Faith. Dahil sinabi ni Barbanam, i-reveal sa future. Ang i-reveal sa future, yung detalye ng paliwanag sa doktrina. Pero kahit hindi mo pa alam yung detalye, nagaganap na sa buhay mo ang rapturing faith. Lahat ng namatay, nakasama sa rapture, may rapturing faith. Mayroon silang pananampalatayang buhay na naging bereyan sila habang nasa lupa. Kaya may baon-baon sila token o pangako o earnest of the Spirit. May sale sila. So, itong selyo sa lupa, may ginawa ka para maging rapturing faith, no? Kung tumalima ka sa pananampalataya. So, parang gawa yan meron kasing gawa ng pananampalataya na progressive. Merong gawa ng lumang pananampalataya na traditional. Kailangan umaban tayo. Wala na yung share screen. Sana may nag-share screen ng Seven Thunders, Rapturing Faith. Kulang si Simon lagay, Rapturing Faith. Nalimutan ko yung So, sana may mag-share screen kahit na
Nawala Sister Ami. Siya lang nag-share screen. Mag-share screen kayo. Okay. Tanong dong. Brother Rep. Abar David. Manawag sa iba tumulong sa share screen, no? Para hindi pangit yung broadcast natin. Sige. May follow-up po na tanong. Yung kami na yung gamit po nilang coach is yung Roman 16. Capturing faith. Part po ba yun ng susi ng kaligtasan? Romans ulit. Romans 1:16 po. 1:16. Part ba yan ng kaligtasan? Of course. Gospel of your salvation, sabi dyan eh. It's the power of God unto salvation. The gospel is the power of God unto your salvation. Baka yung topic, sana si Bar Jason Gabrola nakikinig na. Baka yung topic ay, yan ba ay hiwalay sa gospel of the kingdom, etc. Magtanong muna kayo bago ko sagutin yan. Kung walang magtatanong, di wala. So, may nakaintindi na ba sa inyo sa latag ni Brother Jason Gabrola, di ba? Okay. So, kung wala magtatanong, di ko yan sasagutin. Kasi wala pang nagtatanong dyan eh. So, yung Romans 1:16, may kinalaman sa kaligtasan. Kung maintindihan mo yung pagkabere yan ang master key eh. Lahat na yung kapanan namin pag bere yan, nais mong malaman. Pag susumikapan mo. Yan din spiritual tree. So, may physical tree, may spiritual tree, may literal tree. Spiritual, pinakamahalaga. So, may kinalaman lahat. Follow-up question. Sige. Hello. Ma'am, wala pa pong follow-up question. Salamat sa share screen, pero sana maipakita nyo yung outline ko. Maipakita nyo yung thumbnail kahit magtatlo. Matesting ni Simon na 3 ang naka-share screen sa OBS. Bakit 3? Kasi tuwing broadcast ko, napansin ko hindi pala lumalabas yung 3. Hanggang 2 lang. Yung last broadcast na. So, may kinalaman yan sa settings. No? Pipindutin mo para magpakita. Bukas kailangan may monitor sa series para makita nyo kung naka-share screen o hindi. O ito, habang nandito tayo, hindi tayo nagmanda, practice. Para bukas, hindi magulo. Okay. Follow up. Sa tabation, tignan mo. 20 years na ba? Anong year to nagawa? 10 years. 15 years na to siguro nagawa. Wala man lang sa inyo gano, nag-devotional time. Wala man lang sa inyo ito. Share. So, nalimot to. Kung matagal na mensahe, hindi nyo pa nakakain. No? Ay, ngayon ko lang nalaman, masarap pala yung Hershey's. Ay, ngayon ko lang nakakain sa Vikings dahil palang pagkain. No? Ngayon, sa over, hindi ko na yung tawag dyan. Kaya mahal ang bahay, walang so, dapat marami pa kayong kawawang church natin kasi hindi kayo sanay sa word. Pang traditional, wali-wali lang eh. Kailangan masanay kayo, turuan kayo, magtanong kayo, magsaliksik kayo, magturo kayo. Yan ang progressive ministry. Pag hindi nyo ginawa yan, sanggol kayo. Sabi ni Pablo yan, dapat nakakapagturo na kayo eh. Kailangan niya ulit ng gatas.
Sa Bargery, bahala ka kay Gabrola na Charlie, etc. Pwede nila pakinggan sabihin mo. Baka nahiya pumasok dito, so ayayin mo sa siri. Paano? Okay. Saan sa siri kung 3 share screen na lumitaw? Kasi may pipindot. Okay, sino patatong? Ayan. Sister Jaisel ba to? Hello. Hello. Ako po, Jaisel po. Nawang boses. Ako po si... Mr. Jaisel po. Sige, tuloy na tanong. Yung tanong ko po is, meron pong para siyang kapatiran na backslide po. Hindi backslide. Parang wala po sa kain. Tapos, tumutok po kasi sila sa... Example po yun. Tumutok sila sa trabaho nila. Tapos, may prayer po siya about sa kanya pong asawa na baguhin gan. Tapos mag-prosper po sila. Yung parang umangat po sila sa buhay. Then, nasagot po yung prayer nila. Naging mabait po yung asawa niya. Posible po kaya kasi hindi po yung Diyos yung sumasagot ng kanilang prayer. Sinasagot ng Diyos ang prayer kahit hindi paligtas yung tao. So, Brother F, ang sasagutin lang ba ng Diyos yung na Berean? Hindi. Kahit hindi paligtas yung tao, sinasagot yung prayer nila. Paano prayer ng mga nasagawain na tapos hindi pa rin nasasagot? Parang walang sagot po yung prayer. Ibig sabihin po unfair Diyos. Hindi unfair. Mabuti nga na alam mo yung mga prayer na hindi Berean. Hindi yan tungkol sa prayer na makapaglingkod, makorek. Ang prayer niya, puro hingi yan. Lord, pagalingin mo ko, ayusin mo yung problema ko, di ba? Yung prayer niya, puro hingi yan. Hindi porke hindi nasagot mabuti, masama. Minsan mabuti nga, hindi masagot Kasi pero hindi yan ang kailangan mo. Ang kailangan mo, maging Berean. O sige, sis. Pero po pwede po bang hindi yung Diyos yung Sige ba yung Diyos magbigay ng pagpapala? Material magpapala. Gusto mo bang ganyan klase ng tanong? Opo. Pwede. Pwedeng demonyo papalain ka para malakalimutan mo yung Diyos o hindi mo masunod talaga yung Diyos. Pero paano magpapala ang demonyo? Dalawa yan. Parang mahika yan May kapalit. Parang pinalabas sa pelikula. Pag humika ka ng ganito, may kapalit. So, mga horror films yan. Pero dito tayo sa realidad ng buhay. Ang Diyos nagpapala. Ang gagawin lang ng Diablo, hindi niya gagambalain yung Nicolaita lukewarm. So, since hindi niya gagambalain, mukhang matino ang buhay nila. Kaya may maiinggit na, Brother Francis, bakit sila papala tayo naghihirap? Nila totohanan. Diba? Tignan mo kami, dumagami, kayo, kukunti. Hindi tayo mali. Lukewarm na siya. Sunod yung instruction na may lukewarm na wag sumunod sa hukom, no? Wag magberean. Pero, sa tunay na buhay, mas pahihirapan yung tunay na anak ng Diyos kaysa peke. Yung peke, pwede sila payamanin. Yung peke, mas masarap ang buhay kaysa tunay. Yung tunay, puro paghihirap, pagdurusa. Sa pagkaberean, kasi meron din naghihirap, nagdudusa, Nicolaita rin. Pero ikumpara mo yung naghihirap, nagdudusa na Nicolaita, nire-reward din na sila ng Diyos. Pinayin sila ng Diyos Pilagro din na sa kanila. Pag-ibig ng Diyos yan.
Total, Nicolaita lukewarm kayo, o Nicolaita kayo, pagbigyan ko na kayo sa kaligayahan nyo kasi hanggang dyan lang kayo. Di ba? Kunin nyo na lahat na kasaganaan, kasiyan dito sa lupa kasi ang kasunod niyan puro pagdadala mahati na eh. So ang tunay na anak ng Diyos o yung mas matured na Berean, mas malaki ang sakripisyo niyan, mas malaki ang hirap niyan. Naghihirap din yung iba. Pero yung paghihirap ng iba, kung ikukumpara mo sa paggaberean, iba. Ba Francis? Nagkukot ako ng talata, no? Patapusin mo lang ako. 1 Corinthians 13. Kahit ipasunog ko ang aking katawan, pero wala akong pag-ibig. So meron tao na kaya magsakripisyo, masakit yung masunog yung katawan, ha? Ayaw rin natin masunog ito. E di mas mahirap yung naranasan nila. Pero paano kung Nicolaita ka? Meron tao, kahit hindi Kristyanismo, kahit Muslim, kahit iba, nagsakripisyo sila. O si Rizal, diba? Sabihin, binigay niya yung buhay niya sa bayan. Meron mga tao, nagdusa, pero yung pagdurusa nila, hindi dahil kay Kristo, o hindi dahil sa pagkaberean. So, bawas lang ang hirap nila sa lake of fire, no? Yan ang konsuelo nila. Minsan, mas mahirap ibaba ang pride maging berean. Mas makaya pa nila maghirap sa gawain bahay, kung ano-ano pa. Pero pagdating dito, simpleng berean, ayaw gawin, no? Simpleng PTA, ayaw gawin. Mas mahirap, in a sense kasi may Diyos-Diyosan sa puso eh. O sige, si Marjorie. Si Cristo man of sorrow, sabi sa kanya, di ba? Yan yun. So, ni Cristo, puro kalungkutan. Hindi, akala nyo siguro katulad siya ng ibang masasayang Kristiyano dyan. Yan ang pakita ni Garner Ted Armstrong sa libro niya. Pero hindi nawawala ang kalungkutan ni Cristo sa buhay niya. Ang buhay natin dito sa lupa, maikli lang. Hindi natin na ito para maglibang. Nandito tayo, may mission tayo. Tapusin natin yung mission natin. Merong ibang tao, sinakripisyon ba nila para sa bayan, para sa minamahal, inasa pelikula, no? May mission sila, mission panlupa lang eh. Ang mission natin, makasunod sa Diyos. Ibigay yung sakripisyo na sarili natin para sa Diyos. So, yun ang may kabuluhan na sakripisyo. Ibig sabihin, meron taong nagsasakripisyo, hindi makakatulong sa kanilang kaligtasan. Hindi nakakalugod mismo sa Diyos. Pansarili yung sakripisyo nila. Niya. So, mahalaga maging berean kasi mahalaga matumbok mo yung kailangan mong gawin. Porque naintindihan mo lang isang doktrina tapos na, hindi mo na kailangan gawin yung hukom. Ang berean, lalakarin lahat ng katotohanan. Kung namimili ka, ayaw ko hukom, gusto ko lang Godhead na INC. hindi mo talaga kilala ang Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, lahat ng pahayag niya, aalamin mo. Kung di mo alam yung kalooban niya sa pamilya, hindi mo pa talaga kilala ang Diyos. Kunwari, pinapahayag na niya yung kalooban niya sa pamilya, iiwas ka, nagsasarado ka. Hindi mo lubos na kilala ang Diyos. May alam kang konti. Di ba? So, hindi natupad sa iyo yung John 17:3. Hindi yan theological doctrine eh. Priority of importance yan eh. Malalim yung know dyan, yung makilala ang Diyos at si Kristo. Malalim yan eh. Hindi lang yan theological Godhead eh. Ano yan eh? May kinalaman sa intimacy. Pag siya intimacy, may sakripisyo ka. May ginawa. Hindi yung intimacy, yak-yak. Bukas ka, hindi ka iwas doon. Gusto niyo. Yan. O sige, kaya. Tanong po, brother. Pangalan. Sister Jaisal po. Okay, tuloy.
kasalanan po ba na hindi po malaman ng isang na hindi po malaman yung yung malalim po na mensahe? Ang tamang term ito, kasalanan, hindi gusto malaman. Hindi mo ginusto malaman. Iba yung hindi na malaman kasi baka hindi mo naman sinasadya. Kung kaya mo magbuklat ng tracts, kaya mo buklatin sa Bible, hindi mo ginawa. Kaya mo magtanong sa EA1 saka 2A, hindi mo lang ginawa, di ba? Kaya mo mag-share screen, mababaw na to, kaya mo mag-share screen, hindi ka nag-share screen. Pero pwede, ito medyo tungkol to sa ethics. Tinatanong ka, kaya mo sumagot, tinatamad ka sumagot. Yan, spiritual na sakit din yan, kahit na panlupa, no? Kahit sino magalit. Pag tinatanong yung anak niya, hindi sumasagot, di ba? Tinatamad lang sumagot, wala lang gala sa magulang. So, malapit na rin sa spiritual yan eh. So, ganito, kaya mong sumagot, hindi mo ginawa, kasalanan yan. Kaya mong malaman, ayaw mo lang malaman, ayaw mo lang kumilos para malaman. Busy ako sa trabaho, pero in reality may oras, kaya. Di ba? Nakikita ko na namamasyal eh. Busy ako sa trabaho. Maring sa oras na yan, busy ka, pero yung ibang oras, ginastos mo sa pamamasyal. Ginastos mo sa paglilib, skating, etc. Hindi mo ng Diyos. Oo. Tatawagin mo lang Diyos pag nakakailangan ka. Yan ang tingin mo sa Diyos, no? Hingi lang. Ang tunay na anak ng Diyos, hindi yan puro hingi. Tunay na anak ng Diyos, nagpipresenta yan. Lord, correct mo pa yung kulang sa akin. Ano yung pwede kong gawin para paglingkuran ka, Lord? Lord, ano yung hindi ko pa naintindihan? Gusto ko maintindihan. So, kasalanan, hindi mo gusto malaman. May ginawa ka kaya hindi mo malaman. Di ba? Ayaw mo magtanong. Ayaw mo mag-take note. Ayaw mo mag-report. Ayaw mo makinig. Ayaw mo kahit kontrata, PTA, etc. Ayaw mo gawin. Nare-repeat mo lang ba si Teo? Ika bang nagpapaliwanag ako? Sige, follow up. Utusan nyo anak nyo magtanong. Mag-alala kayo kung yung anak nyo hindi nagtatanong. O sige, Bar Jose. Nandun sa church. Pero utusan ko na magtanong. Sana yung pinapahapon ko kay Bar pa doon na ayusin na schedule para makasali sila dito sa question and answer. Hindi yung hindi ko mas malalim yung turo nila ron. So, kayo na gumawa ng question and answer. Sige. Doon sa John 6, sa chapter 6, diba yung mga sumusunod kay Kristo, sila dahil sa mga miracle ni Kristo, kapagaling. Pero may punto doon na sabi ni Kristo, malibang kanin niya ko yung lamay, namin niya ko yung dugo, ay hindi niyo wala kayong buhay. Pero bakit nasabi nila na masakit ang pananalita? Ano ba yun? Naintindihan nila? Kasi parang nung siya si Kristo, parang hindi na sila na-bless yung pananalita ni Kristo na mabigat eh. Hello? Okay. Hindi nila naintindihan para masakit nila. Pagsubok yan. Magiging beren ba sila? Magpapatuloy ba sila? Magtatanong ba sila? O iiwas na lang sila? Ang habol lang nila yung pagkain. Ang habol lang nila yung pagiging hari si Kristo. Pero meron bakit nabanggit nila masakit yung pananalita niya? Pagsubok nga yan. Tignan mo yung may pinagsalitaan si Kristo na sa babaeng Kanaanita. Hindi binibigay ang
tinapay sa aso. Insulto yan, di ba? Pag narinig natin yan, baka umiwas na tayo eh. Pero, pagsubok niya kung tunay kang anak ng Diyos, kahit insultuhin ka, habol mo pa rin, Berean. Habol mo yung salita. Habol mo yung katotohanan. So, tipo lang yan. Yung Kanaanita, pinipilit pa rin. Kahit insultuhin siya, pinipilit pa rin niya. So, tayo may pride eh. Kahit mamatay tayo sa pride natin eh. Sila, yun, nilunok nung Kanaanita yung pride. No? Yung sinabi niya, kanin yung aking laman, inumin aking dugo. Bukod sa maraming type yan, maraming mensahe yan. Yung hindi nila maintindihan, pagsubok yan eh. Ang pagkabere yan, kailan hindi mo agad makuha. Kailan mo magtiyaga, magsunog ka ng kilay, di ba? Maghintay ka, huwag ka magmadali, di ba? So ito ay isang leksyon diyan. Bakit pag sinadya ni Kristo yan? Sabi ni Kristo, sinadya niya para malaman mo kung sino yung talagang sa kanya, di ba? Sino yung talagang magtitiis, magtsatsaga. So, parang tree of knowledge of good and evil din yan eh. So, yung Nicolaita, lukewarm, yun ang kalaban natin. Pagsubok nila yan, magni-Nicolaita ba sila? Lulukewarm ba sila? Nagawa nila, karamihan, no? Tinanong niya si Pedro, sasama ka sa kanila? Sabi ni Pedro, no, pupunta, nasa iyong salita ng buhay. Naalala ko sa dati kong church, maraming pasaring laban sa akin. Kung yung isa nating kapatid nasasaktan sa pasaring, o kung akala niyang pasaring, ako sinasadya talaga pasaring. Talang gusto na palayasin dun. Kinapalan ko yung mukha ko. Bakit? Yun ang alam kong nasa katotohanan eh. Umattend pa rin ako. Akala nila hindi marunong mag-grieve, magsisi. Hindi naman totoo yung mga binibintang sa akin. Pero ako yung nagpapakumbaba na sige, ako na yung mali. Pero the fact na uma-attend pa dahil ang kapal na mukha ko, uma-attend pa ako para makinig sa mensahe. Ang habol ko yung salita ng buhay. Kahit pa kay Rio na salita ng buhay, parang walang modo, personal attack na. Ganon din si Kristo, di ba? May pananalita siya na masakit doon sa Kanaanita. Pagsubok yan, sabi ni Kristo, walang nakitang ganitong pananampalataya. So, nung nagsalita si Kristo, mabigat. Meron ba sa atin ganyan? Baka hindi paluin ang anak nyo, hindi sabihin sa inyo, mapapahamak yung anak nyo pag hindi nyo ginamit yung pamalo sa training, sa spiritual. Baka sumuko na kayo, nasaktan ako sa sinabi, ayoko na. Gusto ko sa church na walang ganyan. Tama? Habulin mo yung katotohanan. Doon lang ako sa hindi masakit magsalita. Paano ko makokorek? Dito sa lupa, sa trabaho, sa atleta, etc. Kailangan talaga maghirap eh. Bago ka gumaling. Bago ka dito sa lupa, pinaghihiraga tampay. Ano ito lang hanggang nakamalaking premyo sa hinahabol nyo ba yung glorified body? Hinahabol nyo ba yung buhay na walang hanggan? Hinahabol nyo ba makasunod kay Kristo? O subconsciously, drawing lang yan. Gusto nyo yung magsaya-saya sa barkada. Sana merong magpaliwanag sa youth ng ganyan. Pero sana merong elder mag-arrange sa kanila na yung pagkatapos ng youth fellowship, taon nila na makasali na dito sila sa room. Magamit ang youth fellowship para makasali dito sa room. Hindi lalong mawala sa pagtatanong, di ba? Buti kung gagawin nila sa ibang oras. So sana may mag-asikaso sa inyo niyan. Brother, may i-coordinate niyo yung mga youth. Sister Nika, okay. Tuso lang po ba ang tao?
Two soul? Apo. Tanungin mo muna ano yung two soul. Ano yung tinutukoy mong two soul? Kaya mo ipaliwanag? Sino po nagtanong? Ng tao. Ang tanong mo, two soul ba yung tao? Apo. Yan ba yung tanong mo? Apo. Sino yung nagtanong? Si Nika. Di mo nakikita, Nika nakasulat. Nika yung nakasulat. So, Bernie ko, yan yung dati pa na sana nagawa, no? Para lumago yung mga anak mo. Pero ngayon, pwede humabol. So, kailangan, bago mo ko tanungin yan, kaya mo ipaliwanag sa akin, yan yung dati pa na ibig mo sabihin sa soul. Gawa, no? Para lumago yung mga mag-EA1. Pero ngayon, pwede humabol. Magtatanong po. Kailangan, mag-EA1 ka muna ano yung two soul, di ba? Kaya mo paliwanag sa akin ngayon ano yung two soul. Saka kung dati ibig mo sabihin sa two soul. Mag-EA1 ka. Ngayon, pwede humabol. Magtatanong po. Pamilya nila, yung maliit na anak, pinapatanong. Sige, tanong. Yung tanong ko po, bakit ba? pag nakita mo yung Diyos, mamamatay ka? Humabol. Magtatanong po. Pamilya nila, yung banal siya. Shortcut lang muna. Bakit pag nakita mo yung Diyos, mamamatay ka? Sikapin mo, makagraduate. Humabol. Magtatanong po. Pamilya nila, yung banal siya. So, Mr. Nika, ang ibig mo sa soul. Hello. May kasi siya. Yung old soul at saka yung new soul. Shortcut lang muna. Sakripisyo. May kasi siya. Siguro, ang pwede niya itanong, ano ba yung old two soul? soul at saka yung new Kasi soul? tanong niya, two soul ba yung tao? Not. So, kailan kung ituloy niya yung pagsasaliksik niya sa parang i-A1 yan eh. Maganda yan, ang pwede niya basa siya. Ano ba yung two soul? Ibang version. Tapos tanong niya, two soul ba yung tao? Not. Ngayon, kailangan tanong niya sa akin, parang alam na niya sa two. Kailangan sabihin niya, A1 yan eh. Maganda yan, alam na mabasa siya. Ano ba yung ibang version? Tapos tanong niya, two soul ba yung tao? Bagay tanong yan sa EA. Kailangan tanong siya sa akin, parang alam na niya sa two. Kailangan sabihin niya, A1 yan eh. Maganda yan, alam na mabasa siya. Ano ba yung ibang version? Tapos tanong niya, two soul ba yung tao? So, kung bagay tanong yan sa EA, kailangan tanong siya sa akin, parang alam na niya sa two. Kailangan sabihin niya, A1 yan eh. Maganda yan, alam na mabasa siya. Buhay Perea. Kinukumpara mo yung two soul ba yung tao? So, kung bagay tanong yan sa EA, kailangan tanong siya sa akin, parang alam na niya sa two. Kailangan sabihin niya, A1 yan eh. Babaguhin niya ang basahan sa buhay Perea. Kinukumpara mo yung maliwanag sa tao. So, kung bagay tanong yan sa EA, tanong siya sa akin, parang alam na niya. Kailangan sabihin niya, A1 yan eh. Babaguhin niya ang basahan sa buhay Perea. Kinukumpara mo yung maliwanag sa tao. So, kung bagay tanong yan sa EA, tanong siya sa akin, parang alam na niya. Kailangan sabihin niya, A1 yan eh. Babaguhin niya ang basahan sa buhay Perea. Kinukumpara mo yung maliwanag sa tao. Kung bagay sa atin sa buhay namin, tanong sa siya, maliwanag ka sa mga anak nila sa kita. A1 yan, di ba babagay ang basahan sa buhay Perea. Kung bagay sa atin sa buhay namin, tanong sa siya, maliwanag ka sa mga anak nila sa kita. A1 yan, di ba babagay ang basahan sa buhay Perea. Kung bagay sa atin sa buhay namin, tanong ginagawa niya kayo, baby step. Maliwanag ka sa mga anak nila sa kita. Excite kayo, kilala sa katilang ko. Paano tayo kilala sa ibig sa Diyos bagay sa akin sa buhay namin. Ang ginagawa niya kayo, baby step. Maliwanag ka sa mga naglalang sa katilang ko. Excite kayo, kilala sa katilang ko. Paano tayo kilala sa ibig sa Diyos bagay sa akin sa buhay namin. Ang ginagawa niya kayo, baby step. Maliwanag ka sa mga naglalang sa katilang ko. Excite kayo, kilala sa katilang ko. Paano tayo kilala sa
Bagay talaga yan ang buhay ng ang mag-ipere yan, parang tingin yan. Tao tayo mag-ipere yan. Tao ayaw magpatuloy. Ayaw bagay talaga ang buhay ng ang mag-ipere yan, parang tingin yan. Kahit sabi nila, tao ayaw magpatuloy. Pero dahil ayaw ko ang buhay ng parang hindi ko alam ko rin. Hindi ko kailangan ng pere yan, parang tingin yan. Pride yan. Kahit sabi nila, hindi ko alam pride magpatuloy. Pero dahil ayaw ko, parang tingin ko. Wala pangangailangan ko rin. Hindi ko kailangan ng pere yan, parang tingin yan. Isip ko parang wala ka pride. Hindi mo lang sasabihin lang rin. Pero dahil ayaw ko, parang tingin ko. Daya sa magpapangangailangan ko rin. Hindi ko kailangan ng pere, humility experience. Isip ko parang wala ka pride. Hindi mo lang pwede ka magkamali. Ulea, pero ayaw ko, parang tingin ko. Daya sa magpapangangailangan ko rin. Kailangan ng pwede humility experience. Isip ko parang wala ka pride. Hindi mo lang pwede ka magkamali. Ulea, pero ayaw ko, parang tingin ko. Daya sa magpapangangailangan ko rin. Kailangan ng pwede humility experience. Isip ko parang wala ka pride. Hindi mo lang pwede ka magkamali. Ulea, pero ayaw ko, parang tingin ko. Daya mo na yung sagutan ko rin. Kailangan ng papasok rin po kami po sa sagutan. Wala ka pride. Kasi wala po mag-ahit. Ulea, pero ayaw ko, parang tingin ko. Daya mo na yung sagutan ko rin. Kailangan ng papasok rin po kami sa sagutan. Wala ka pride. Kasi wala po mag-ahit. Ulea, pero ayaw ko, parang tingin ko. Daya mo na yung sagutan ko rin. Kasi kami na papasok rin po kami sa sagutan. Wala ka pride. Kasi wala po mag-ahit. Sa ignorance, kailangan maging ano ka. Klase ko. Bere. Ba? Pag nagbere repentance ka at panahon na mahayag yung bautismo, susunod ka. Repentance ka at panahon na mahayag yung bautismo, di ba? Susunod ka. Pero sa panahon na mahayag yung bautismo, pagkabereyan mo eh. Pero dahil sa panahon na hindi pa yan nahayag sa'yo, pagkabereyan mo eh. Pero hindi ka naman sarado dahil sa panahon na hindi pa yan nahayag sa'yo, pagkabereyan mo eh. Pero hindi ka naman sarado dahil sa panahon na hindi pa yan nahayag sa'yo, pagkabereyan mo eh. Pero hindi ka naman sarado dahil sa panahon na hindi pa yan nahayag sa'yo sa kabereyan mo. Pero hindi ka naman sarado dahil sa panahon na hindi pa yan nahayag sa'yo sa kabereyan mo. Pero hindi ka naman sarado dahil sa panahon na hindi pa yan nahayag sa'yo sa kabereyan mo. Pero hindi ka naman sarado dahil yung sabi sa panahon na hindi pa yan nahayag sa'yo sa kabereyan mo. Pero hindi ka naman sarado dahil yung sabi
tuloy mo ang consequence kasi kabutihan ng rakyat sa daya ang magawa ng tuloy mo ang consequence kasi kabutihan ng dahil pag tuloy ang parusa nagkaroon ng gawa kabutihan ng kaswat tuloy mo kunwari kabutihan ng dahil pag tuloy ang parusa nagkaroon ng gawa kabutihan ng kaswat tuloy mo kunwari kabutihan ng dahil masira ang tuloy ang parusa nagkaroon ng gawa kabutihan ng hidayat tuloy mo kunwari kabutihan ng dahil masira ang tuloy ang parusa nagkaroon ng gawa kabutihan ng hidayat tuloy mo kunwari kabutihan ng dahil masira ang tuloy ang parusa nagkaroon ng gawa kabutihan ng hidayat sabi ko bakit nalayas sila kailangan makiusap kung walang parusa sabi ko bakit nalayas kailangan makiusap kung walang parusa nakasulat ko sabi ko bakit nalayas kasi makiusap iway walang parusa nakasulat ko sabi ko bakit kasalanan kasi hindi ulit-ulit yung nag-iwas walang parusa nakasulat hindi niya pinalusot doon sabi ko bakit kasalanan leksyon sa kasi hindi ulit-ulit yung nag-iwas walang parusa ituro ka pa ba niya pinalusot doon sabi ko bakit kasalanan leksyon sa kasi hindi ulit-ulit yung nag-iwas walang parusa ituro ka pa ba niya pinalusot doon sabi ko bakit leksyon sa kasi hindi ulit-ulit yung nag-iwas walang parusa ituro ka pa ba niya sa leksyon sa paano sa sabi ko leksyon sa hindi ulit-ulit yung nag-iwas walang parusa ituro ka pa ba niya sa leksyon sa paano sa sabi ko leksyon sa hindi ulit-ulit yung nag-iwas bakit magaling sa kanya ituro ka pa ba niya sa leksyon sa paano sa sabi ko aral ang diba leksyon sa hindi ulit-ulit yung nag-iwas bakit magaling sa kanya ituro ka pa ba niya sa leksyon sa sabi ko aral ang diba tama yan ang kailangan sa bakit paggaling pa sa tao palagi sa binagsaria sarado aral ang diba tama yan ang kailangan sa Diyos na pamalo ang Diyos bakit paggaling pa sa tao tayo magtulong sa pamalo binagsahay din sa sarado aral ang diba tama yan ang kailangan sa dumating na pamalo ang Diyos zero siya na naman tayo magandang palo binagsahay din sa sarado aral ang diba tama yan ang kailangan sa ginawawala yung palo zero siya na naman tayo magandang palo binagsahay din sa sarado aral ang diba tama yan ang kailangan sa ginawawala yung palo zero siya na naman tayo magandang palo binagsahay din sa sarado aral ang diba tama yan ang kailangan sa ginawawala yung palo zero siya na naman tayo magandang palo binagsahay din sa sarado aral ang diba tama yan ang kailangan sa ginawawala yung palo zero siya na naman tayo magandang sana po yung sister namin sa ginawawala yung sister zero siya na tandaan nyo kapit sa pwede sana po yung sister namin sa bagong life sister tandaan nyo kapit sa pwede sana po yung sister mo naman sa bagong life sister tandaan nyo kapit sa pwede sana po yung sister mo naman sa bagong life sister pansamantala pwede nyo naman pansamantala hindi pa pwede sana po yung sister mo naman sa bagong life sister pansamantala pwede nyo naman iba hindi pansamantala hindi pa pwede pagkulo yung boses pwede nyo naman iba hindi pansamantala hindi pa pwede hindi mo na lang siya pagkulo yung boses pwede nyo naman iba hindi pansamantala hindi pa pwede hindi mo na lang siya pagkulo yung boses pwede nyo naman iba hindi pansamantala hindi pa pwede hindi mo na lang siya pagkulo yung boses pwede nyo naman iba hindi pansamantala hindi pa pwede hindi mo na lang pagkulo yung boses pwede nyo gawin cellphone ninyo mag-record na pagkulo yung boses ang cellphone yan ang ginagawa ko record yung cellphone ninyo mag-record na pagkulo yung kayo na sa record yan ang ginagawa ko yung cellphone ninyo ninyo record na sa record na yan kayo na sa record
title description. Simula. Pwede kayo magputol-putol, basta wag nyo kakalimutan yung putol na yan, ikaka-copy paste nyo pa rin yung tanong sa putol. Wag yung buong copy paste. Yung title description. O sige, pwede nyo ulit-ulitin. Siyempre, wag masyado marami. So, kasi siyempre mahirap share diet group. Simula. Okay, tuloy tayo, no? Tuloy, pwede, yung iba mag-record ng audio. Ibig sabihin, gamitin nyo cellphone nyo mag-record ng audio. Pang-backup lang yan. Good evening po, Brother F. Yung tanong ko lang po, yung sa two kinds of outline, yung sa colossal time po. May connection po ba yung pwede kayo magputol-putol basta wag nyo kakalimutan yung putol na yan. Steady state theory, oscillating universe theory, may connection po ba yun sa paggawa meron, ikaka-copy paste nyo pa rin yung tanong sa putol. Wag yung buong yung colossal time clock. Sige po. Siguro nung pinapaksa ko yan, umaating ka na ng church eh. So dapat napapaksa JP pwede nyo. So ulit-ulitin. Siyempre, huwag masyado marami. Kayo, hindi kayo nanonood, manood kayo. Handa kayo. Sige po. Salamat po. Okay, yung iba. Ako po may tanong. Magsabi rin kayo kung naka-live na kayo or nakadug. Kasi syempre mahirap mag-share. Hindi naman i-unite ng isang tao. Okay. O sige, si Joanna. Sino to? Si Ruth? Si Joanna. Sana mahatak mo yung iba. Joanna? Opo. Sige po, yung tayo, no? Kung hindi po yung iba mag-record ng audio. Sa Garden of Eden, may magaganap pa po bang training? Meron pa rin yan. Ano pong klase po? Paggalang. Pagpaparami. Pagpapamilya. Gamitin nyo cellphone nyo mag-record ng audio. So, pang backup lang yun mo, walang pamilya. Yung paano dapat yung LCMPTA natin, di ba? By the spoken word. Ganun. Pinag-usapan yung nila. Tanong ko lang po, yung sa paano yung Diyos nag-theophany, nag-bisita sa kanila araw-araw? Parang pabasa report, cell group. Sa two kinds of outline, yung sa parang millennium yan, alternate reality. Oo. Sabi ni Elevera, hindi nangyari, wag mo pag-usapan. Pwede kayo magputol-putol, basta wag nyo kakalimutan yung putol na yan. Steady state theory. Kung ginawa mo to, ano ba? Diba? Vision, part na revelation yan. Diba sabi kay Cain, pag sinunod mo to, di ba tatanggapin? Parang bawal sa kanya dahil predestinado hindi universe theory, may connection po ba yun sa hindi naman nangyari wag mo sabihin ika-copy paste nyo pa rin yung palagi siya putulin yung colossal time clock. Pero sinabi ng Diyos eh. Kung sinabi ng Diyos, pwede ka mag-alternate reality. Kung sinunod mo to, kung di mo to sinunod, curse of disobedience, blessing of obedience. Nakasulat yan sa Deuteronomy 28. Ako yan. Puro alternate reality yan. So dapat dalawang isa. Kung ito lalakarin mo, ito yung mangyari sa'yo. Punong-puno ang Bible ng ganun. So mali yung sabi niya, hindi nangyari. Wag si Judas naging tawad. Kaya wag mo na pag-usapan yan. Kung humingi mo siya tawad, patatawarin siya. So, gusto palabas, pag hindi nangyari, mystery. Talaga yan, pwede nangyari yan. So, ulit-ulitin. Sige, sino yung magsusunod na magtatanong? Ako po, Brother F. Try. No po. Sister to, huwag masyado marami kayo, hindi kayo nanonood ko. Kailangan marami kang tanong para makahabol ka sa ano, kasi maakay mo siya. Salamat po. Tanong. Hindi pa nautusan na magtanong. Okay. Sa try po.
Sige po, ako po muna. Okay, Yung tanong po, doon po sa predestination. Sabi rin kayo kung naka-live na kayo or kasi syempre mahirap mag-share. Malaman na pinili ka po ng Diyos. Ulitin mo, doon sa predestination. Doon po sa predestination, paano po malalaman na tayo po ay pinili ng Diyos? Kung sa puso mo lang sa Diyos. Sige, si Joanna. Sino to? Si Ruth din siya. Di ba? Sisikapin mo. Maging bere yan. Maging masunurin. Maglingkod sa kanya. Bibigay mo yung buhay mo sa kanya. Joanna? So, Opo. Sige po, yung malalaman ko tayo, no? kung hindi po Kasi ang pipiliin niya, yung pinili rin siya. nakasalang Yung iba mag-record ng audio. tao po sa Garden of Eden, may magaganap pa po So, ng training. Ngayon, di mo pa alam. Meron. Pero dahil meron pa rin yan. Sincero ka sa puso mo. Sinabi mo sa Diyos, kinausap mo siya, nag-pray ka, na gusto mo ibigay yung buhay mo sa Kanya. At tinupad mo hindi yung kunwari lang. Then malalaman mo, dakong huli, ay pinili talaga ako ng Diyos. Hindi niya pipilitin yung taong ayaw sa Kanya. Paggalang. Kaya mga magulang, mamilit na kayo habang nyo ay papamilya. Pwede pang gamitin yung cellphone nyo mag-record ng audio. So, kasi minsan mali ang decision ng anak natin Nauna yung sanlibutan, kasalanan din natin. Kaya, pang banahin mo, walang pamilya. Yung paano dapat robot yung muna, LCMPT natin, di ba? Eventually, magising yan, hindi na siya papaluin ng Diyos kasi ganun. Pinag-usapan yung nila tanong kasi ko lang po yung sa paano yung robot niya mawawala kasi marirealize niya kailangan lang pala ilagay sa puso para maligtas, di ba? Pero nasanay na siya, disiplinado na siya. Nag-bisita sa kanya araw-araw mo sa kanya. Parang pabasa rin gulang. Yung disiplina. Mas mahal pa yan sa kayamanan ng mundo. Kasi buhay na walang hanggan yan Port cell group. So yan ang hindi abot ng iba, no? Parang millennial, yung training ng magulang, pwedeng tuntungan ng anak yan para mas madaling makalapit sa Diyos sa alternate reality. Magulang na walang pakialam, ayaw mag-assert, pinahirapan nila anak nila, lumalabo ang kaligtasan ng anak nila. Parang niluwal lang nila para maging ng demonyo. Sabi ni Elevera, disipulo ng sanlibutan. Okay. Sino pa may tanong? Brother F. If hindi nangyari, huwag mo pag-usapan. Pwede kayo magputol. Basta huwag nyo kakalimutan. Sa Teray pa po. Putol na yan. Ate Ray? Ulit? Opo. May po muna. Sa Teray po. Sige, pagbigyan natin si Ate Ray. Steady state theory. Kung ginawa mo yan, anak ni Joy. Sige po. Hindi nyo inaakay si Joy. Barkada nyo na pa. Okay. Maganda, naakay nyo si Ate Ray, okay? Huwag kayo titigil dito, hindi lang Saturday. Vision, pagkatapos may idea na kayo paano, ano yung susi para pag makakonekta sa Diyos. Yung PTA nyo, yung mahal nyo sa buhay. Sige, tanong na Ate Ray. Di ba? Ano po, bakit nakakasira ang bulong sa tao? Nakakasiraan? Bakit po nakakasira ang bulong sa tao? Bulong. Hindi naman lahat ng bulong nakakasira. Merong nakakasira, merong nakakatulong. May connection po ba yun sa... Hindi naman nangyari. Huwag niyo sabihin kasi yung Nicolaita. Nicoluk na bulong. Sundin mo yung puso mo. Huwag yung aral na copy-paste niya pa rin ang palaya. Huwag yung bulong. Yung bulong may pandaraya. Pag hindi ka bulong na yan, madadaya ka ng bulong. Pero meron man bulong na tama. Pero sinabi ng Diyos Tama ba yan? Kung sinabi ng Diyos, pwede ka mag-alternate. Kailangan maging beriyan tayo. Yung sinabi sa'yo, sundin yung puso. Check natin sa Bible. Di ba yung puso ng tao mandaraya? Reality. So, kung pwedeng magbulong yung kaaway, pwede ka rin magbulong para sa Diyos. Di ba? So, mali yung salitang bulong lang. Hindi mo to curse of disobedience. Kailan sabi, bulong of kaaway. Yung bulong ng Nicoluk, Deuteronomy 28, yun ang nakakasira sa reality yan. So, dapat, nabulungan yung church natin, no? Lahat, yan ang sinusunod.
Kahit hindi direkta, kung ito lalakarin mo, ito yung mangyari sa'yo. Taas. Kahit yung mga alipores na lang bulok. Hindi nyo alam na susunod yun. Puno ang Bible na mapahamp yung mga anak natin. Kailangan magising tayo. Kailangan maging berehan tayo. Teka. Si Ed na daw po. So mali yung sabihin niya, hindi nangyari. Tayo para mabuksan ng isa-isa. Marami pang di nabubuksan dyan. Umiiwas sa hukom, okay? Sister Yen. Ed na po. Sister Yen. Tawag. Kaya wag mo na pag-usapan yan. Kung humingi mo siya tawad, patatawarin siya. Kasi kausap mo si Jeho Salazar, tapos sabi niya po, birhen daw tayong kinuha ni Kristo. Di ba mali po yun? Kasi may kasalanan nga tayong original sin, tapos sasabihin gusto palabas, pag hindi nangyari, mystery. Talaga yan, pwede nangyari yan. Ito ay spiritual na pagka-birhen. Ang spiritual na pagka-birhen. So, pwede pa ulit-ulitin, hindi pa tayo nagsarado. O sige, so kung nagkakamali tayo. Susunod na magtatanong? Ako po, Hindi tayo birhen. No po. In a sense, sister, tulad ni Eva, nahulog tayo. Nung pinanganak tayo sa mundo, huwag mo siya nila. Hindi kayo nanonood po. Kailangan marami kang tanong para makahabol ka sa pinop sa hukom. Meron ka rin, pag maliit na nga lang, no? Maliit na nga lang yung kamangmangan mo pagkahulo mo. Pero meron pa rin yan kahit konti. Kasi mas malala yung walang mo siya, walang PTA, no? Tanong. Pwede mo sabihin, parang si Eva tayo na nahulog. Ako po muna. Okay, yung tanong po, doon po sa predestination. Pero si Eva nagsisi, di ba? Nakalive na kayo. Kasi syempre, mahirap ng Diyos. Nakarapat dapat si Eva na asawa. Ihihiwalay niya si kay Adan yan. Kung si Lilith, pinipilit niya ibalik. Ito, ihiwalay niya. Papatay niya to. Pag hindi si Adan gumawa ng hakbang, mawawala si Eva. Hindi. Doon sa pag walang ginawang hakbang, mawawala tayo. Kasi lahat tayo pinanganak ng may kasalanan. Lahat tayo papunta sa impyerno. Lahat tayo katulad ni Eva na nahulog sa umpisa. So, yung itinuring tayong malinis muli, another klaseng pagkabirhen. Paano po malalaman na tayo po ay pinili ng Diyos? Namulat sa mundo, kung sa puso mo, pwede pa tayo magsisi, pwede pa tayo magbago. Sa pananalita ng Diyos, yan yung pananalita ni Jehu. Na? Sa Diyos. Birhen tayong pinakasalan ni Kristo. Pinakasalan din siya. Ibig sabihin, yung birhen na makakasalan ni Kristo, hindi yan magninikulayta lukewarm. Habang buhay. Maging bere yan. At some point, magsisisi yan. So, sa mata ng Diyos, kahit naging marumi ka na sa laman, no? Naging marumi ka sa maglingkod sa desisyon, bibigay mo yung buhay mo sa kanya. Lilinisin ka ng Diyos na parang hindi ka nagkasala. Nababasa nyo siguro yun, no? As if wala kang kasalanan. Diba? Napakaganda nun. Joanna? So, parang sige po, yung malalaman ko tayo, no? Sunod mo, hindi ka na ikukulong, ka na isili-elect ka. Ba't ang buwan? Absuel na. Humingi na absuel sa akin. Hindi, sasabihin mo lang. Kasi ang pipiliin niya. Ka na. Ay, salamat. Iba mag-rec. Di ba, masaya tayo? Ang follow up. May utang ako sa Meralco na 100,000 pero absuelto ka na. Francis, yan yung pabor ng natin kumpara dun sa tinuro mo na why angels have no second chance, no? Hindi, pero may bago kong pahayag na binigyan niya chance talaga yung angel. Ang bago kong dahilan is yung panahon. Split second lang yung angel na yun. Bayan bago sagot. Yung dati kong sagot, pwede pa rin sagutin, pero mas kapos yung dati kong sagot. Yung bago kong sagot, panoorin nyo yung bago. Follow up. Colossal time clock ang dahilan. Yan ang tamang dahilan kung bakit, tapos na yung chance binigay niya sa anghel. Okay? Sabihin, nagmatigas na sila, wala na. So tatapusin ko lang to, balik tayo sa pagkabirhen. Tama yung ibig sabihin sinasabi ni Jehu sa unawa na ganito. Pag ikaw hindi ka pa nag-Nicolaita, hindi, naka-Nicolaita ka na pa, hindi ka pa sarado, dekantado hanggang mamatay, pwede ka pa maging birhen.
sa mata ni Kristo, sa predestination na to. Na ikaw ay itinaga mapangasawa ni Kristo dahil ikaw ay magiging beret, ikaw ay magsisisi, ikaw ay magpapalinis. So, ang tinitingnan ng Diyos, sa buhay mo ba, ikaw ay magiging beret o hindi? Di ba? Siyempre, huwag mo sayangin ang buhay mo. Mas maaga na binigay mo yung buhay mo, mas makakaranas ka ng kaunting pagpapala sa lupa. Di ba? Hindi sobrang hirap. So, ang target natin langit eh. Kung ikaw ay nagdusa dahil sa ebanghelyo, may reward ka. May reward ka. Mas mabuting nagdusa para kay Kristo kaysa nagdusa ka dahil magnanakaw ka o may ginawa ka masama. So, ang pagkabirhen natin na tinutukoy ni Jehu, yung tinitignan niya sa predestination na ikaw, eventually, magsisisi, magiging berean. So, hindi lang na detalye ni Jehu na abot yung ganyang paliwanag. May na-memorize lang siya sa statement ng propeta na gano'n, na birhen ang pakakasalan ni Kristo. Pero ang tinutukoy na natin yung spiritual na pagkabirhen ay hindi ka habang buhay na magiging harlot o patotot. Yung habang buhay na harlot, patotot, parang si Lilith na nagmamatigas. Hindi ka magmamatigas habang buhay. Kung nagmamatigas ka ngayon, either sa tulong ng magulang o direktang Diyos papalo sa iyo, lalambot ka, magsisisi ka. Yung habang buhay nagmatigas, katulad ni Lilith, yan ang hindi na birhen. Sa predestination ng Diyos, hindi na yan birhen. Kung dati siyang birhen, mawawala ang pagkabirhen niya. Yan yung nawalan ng pagkabirhen. Yung inunawa mo yung 2 Corinthians 11, 2 and 3 na natatakot ako kaya ni serpente kay Eva, yung isip ninyo ay pasamain. Yung pasamain ng isip, mag-Nicolay tayo habang buhay. So meron bang katiran kayo na parang habang buhay ng umiiwas sa akin, habang buhay ng ayaw makinig sa akin, habang buhay na may diskriminasyon sa akin? O hindi lang sa akin, kahit kanino. Kasi yung tinutukoy ko naman kapatiran, open sa ibang end time, maliban sa akin. Pwede mo pakinggan ibang end time, wag lang sa akin. No? So, ibig sabihin, yan ay wala ka ng pagkabirhen pag Nicolay ka. Sabi ni Barbara, pag meron kang tinangi kahit isang tao, may tataka ng hayop. Kung hindi ka na nagsisi, nagmatigas ka hanggang mamatay, wala ka ng pagkabirhen. Patotot ka na. Patotot ka na. So, yung mga kapatiran ngayon, kahit yung iniiwasan na hukom, kung habang buhay na yan, patotot na yan. Pero kung marunong ka magsisi, marunong ka lumapit, magpumaba, no? Magsikap na magpatuwid, no? Matuto, sa mata ng Diyos, pwede kanya ituring na birhen na asawa ni Kristo. O sige, I hope nakuha niya yung paliwanag ko. Meron po akong tanong. Sino to? May follow up? Yed? Follow up, Yed. Tama po ba na na pag nag-commit ng adultery yung babae, hindi na pwedeng mag-asawa ulit. Pero ang lalaki pwede pa, pero yung aasawahin niya birhen lang at hindi pwedeng byuda. Basahin mo, hindi lang basahin. Pwede mo basahin Deuteronomy 24:1 and 2, no? Pero pakinggan mo yung audio ko dyan. Pakinggan mo rin yung broadcast. Tinalay ko yung Deuteronomy 24. Napakaganda po. Makikita mo dyan yung pag-asa binibigay ng Diyos sa babae. Nagturo, parang wala nang pag-asa yung babae, di ba? Pero kung babasahin mo yung talata at maunawaan mo, pwede pa pala mag-asawa, no? Kahit nagkasala na si Hosea, pinaasawa ng Diyos sa kanya, isang patotot. Ibig sabihin, pinapakita ng Diyos kahit nahulog ka, may pag-asa ka eh. So, yung nagturo niyan, parang meron sigurong nabasa kay Barbara na ginagawang batas na siguro yung sacerdote kasi ang turo ng Diyos, kailangan asawahin nila birhen, malinis. May mensahe yan.
Hindi yung physical na birhen, ha? Brother F, tama Spiritual yung na birhen. si O, sige, Jeho sige. yung Ano na? tama yung prophet, si Jeho yung mali. Kahit nga sa prophet, kunwari, hindi, yung, maaaring si Brother Jeho, nagkukuha rin sa prophet yan. Kaya hanapin nila yung quote sa prophet. Tanong ka lang, mag-EA1 ka dun. Hindi mo siya dinedebate, ha? Nagtatanong, saan po sabi ng prophet, kailan birhen lang mapangasawa? Ganyan. And sa akin, pinaliwanag ko na kay Bar Magellan doon sa question and answer sa gabi. Ang paliwanag ko, it's the spiritual ang mahalaga, hindi yung physical. Ano yung spiritual? Yung tinuro natin kanina. Diba may turo sa LCM? Kailangan, ang hanapin mong kasintahan, maging asawa, yung matured berean, yung bayad na yung dote. Sa pangalan ng Diyos, malinis siya. Pero kung hanapin mo yung physical na birhen, pwede, automatic ba berean na yan? Hindi. Maganda kung may makita kang berean na physical virgin pa. Pero kung hindi mo makita, ang susundan ng Diyos, yung spiritual na birhen. Yan ang hanapin natin. So, kunwari, bata pa tayo, Abraham na tayo, mayroong pagkakataon na talagang physical na birhen, pero huwag kayo kontento sa physical na birhen. Kulang yan. Kasi physical type na spiritual. Ang spiritual, kailangan hanapin mo yung spiritual na birhen, which is matured berean, graduate na sa pagka-berean. Ngayon, kung tumulong ka na lang sa mga pamilya bago kayo lumaki at magkaroon ng ganap ng asawa, tulungan mo na matrain nila yung anak nila na kompleto sa abrahanda para hindi lang spiritual virgin, pati may physical virgin pa. Pero pag hindi mo tinulungan, ang hirap makakita. Ang hirap makakita na physical virgin ay spiritual virgin pa. Pwede ka makakita ng physical virgin pero hindi spiritual virgin. Parang Nicolay Tap na eh. Di ba? So, it doesn't mean physically walang nangyari sa katawan mo ligtas ka na. Type lang yan eh. Kunin mo yung type. So, pwede ba magsabay? Kung nakumpleto yung PT isa, meron talaga magsasabay. Physical virgin na, spiritual virgin na. Di ba? O sige. Sino may tanong? Sige po, thank you. Brother F, may tanong po. May tanong po ako, Brother JP po. Sandali. Si Brother Sister yan, meron ka pang itatanong? Wala na po. Okay. O sige, David. Si Beverly. Opo. May tanong po ako. O sige, Beverly. Kasalanan po ba yung hiwalay yung asawa kapag hindi po sumusunod sa mensahe? Yung hukom magde-decide sa hiwalay. Hindi pwede yung tao magsariling decide. Yung nanganganak yung kasalanan dahil hindi sumunod sa hukom, paligsahan sila sa kasalanan. Gantihan sila. Brother F, follow up ko po dun sa tanong ni Ate Beverly. Sige. Paano po kapag naggawa mo na lahat tapos yung pinagmumulan po ng away nyo sa gawain, ayaw niya pong sumunod? May ba kapag nag-hiwalay kayo? Pag hindi ka dumaan sa hukom na tama, may kasal ka. Paano po? Okay? Hindi na hukom, tapos ayaw na po talaga makipagbalikan kasi ayaw nga po sa gawain. Ganito yun. Kung susunod ka sa hukom, ginawa mo na lahat para ma-preserve. Kung iniwanan ka. Pero mag-observe ka. Yan ang isa sa mga hatol ng hukom. May kasalanan ka po. Pag sumunod ka sa hukom, wala kang kasalanan. Nagkonsulta ka eh. Dapat bago ka pa nag-asawa, lumapit ka na sa hukom. No? Yung abrahanda natin, bata pa, dapat ina-abrahanda na para hindi na nila kakaharapin itong mga problema na to.
Kasi lahat ng problema maaayos dahil kung matured hukom na yung dalawa, yung mag-asawa, walang awa yan. Ang nila si Kristo. Hindi lang sila makasarili. O kung lumapit sila sa hukom, bata pa, mag-abrahanda. Pero sila kung nag-presenta, mag-abrahanda sa mga hukom. Pwedeng naayos din ang LCM nila dahil nagpasakop sila. May maayos ang LCM nila. Hindi, matured na. Kukont na pero maaway, madaling ayusin. Kasi nagpapasakop ka sa hukom. Kanya-kanya asawa, pag may problema, iiyak, lalapit sa hukom. Ayaw, sumunod ang asawa. Diba? Pag asawa, kasunduan yan eh. Wala tayong usapan na kailan sumunod ako sa hukom. Minsan siri, napapunod niya yung lalaki o babae dahil sa hiya. So, tsamba yan. Pero normally, pwede ka iwanan ng believer. Ba't iwanan? Kasi ayaw niya sa hukom. Medyo magtitis kasi at tuturo na hukom, huwag ka mag-asawa agad. Hintayin mo siya na merong bagay na parang point of no return bago ka maghimalaya. Di ba? Hindi ganun kabilis. Nagkasala lang, kanya-kanyang palitan ng boyfriend-girlfriend. Kanya-kanyang kasalanan, kanya-kanyang Kaya naging days. So, sundin natin ang yung kabanalan ng Diyos na bata pa, magpa-train. Ngayon, malaki ka na. Humabol ka, kahit lumaki ka na. Humabol ka, ano ba yung abrahanda? Ngayon, kung may ano ba yung abrahandote? Bakit kailangan to? Ito yung magiging sagot sa problema nyo. So, hindi lang problemang mag-asawa, away ang inaayos nito. Hanggang buhay na walang hanggan ito. So, ang hukom, training yan ang klaseng pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano. Puro sariling diskarte kasi ngayon. Nag-away lang sariling diskarte na. Lumapit kayo sa hukom. Sino may mali sa atin dalawa? Latagan. Kailangan gumagana ang hukom. Ngayon, nawala yung dati gumagana yan, kaso na-rec nga na wag na gumana eh. Na-hijack yung 20, kaya ngayon wala nang nagpapahukom. Kanya-kanya away, kanya-hiwalayan, kanya-kanya palit ng partner. Sa puro sama loob, puro pabigat na lang sa lola-lolo na sila taga-agad, di ba? Lumapit na kayo sa hukom para gumaan na yung nyo. Nag-ipon lang ng problema kasi medyo relax pa sa hukom. Hindi na alam, may darating na problema sa future. Ngayon pa lang sabihin na natin sa kapatiran para ma-warningan na sila. Kasi darating talaga yan. Sabihin nyo na in advance bilang pag-ibig, okay? Opo, brother, ako po may tanong. Okay. Sige po. Tanong ko po, meron po bang prehistoric civilization ng Anunnakis about dun sa Logos and other planes existence? Panoorin mo yung alternate, yung Logos o alternate history o alternate reality. Search mo yan. Meron. Pero hindi katulad ng paliwanag ng mga New Agers, no? So, meron biblical na paliwanag yan. Ngayon, yung konti kong naituro sa broadcast, may konti yan. Pero may luma akong video tungkol dyan. Okay? Alternate reality, alternate, tapos Logos yata yung pamagat. Sige. Ibang tanong. Hello. Tanong ako, Mima. Tanong ko lang, bakit may mga stories sa ibang religions na kagaya ng kay Jesus o may pagkahawig pati yung yung lessons? Possible ba na ginaya lang nila or totoong nangyari? Kagaya 'di ba kay Siddhartha, kay Diyos, basta yun. Kasi kay Siddhartha, di ba, may story din siya na nagpunta siya sa templo ng 12 years old, tas yung iba din, parang ganun, may kahawig kay Jesus Christ. Hindi porke may kahawig. Yan binira ni Ian Cruz, ni Joel, medyo hawig. Hindi totoo ang Bible.
gawa-gawa lang ng tao yung Bible. Hindi totoong ano yan. Kasi kopya-kopya lang yan. Hindi porke may pagkakahawig yung nangyari, hindi na siya totoo. Dito sa buhay Kristiyano, may pagkakahawig na nangyari. Kunwari, problema ng isang pamilya, problema rin ng ibang pamilya. Di ba? Dito sa hukom PTA natin. So maraming nangyari na hawig na hawig. So, ito yung another question. Sino yung nangopya? Yung ano na, yung Sumerians na mga days, na mga pre-thinkers at yung mga ano yung tawag sa unawa ni Joel Madera, Buddhism or whatever. Yung Biblia ang peke, yung Biblia ang kumopya. Alam nyo, pwede rin may isang katotohanan nangyari, pero kanya-kanya version lang sila pagsulat. Alam mo talagang nangyari kasi iba-ibang tao nagsulat sa same event, di ba? Not necessarily na kopya. Wala naman silang internet noon eh. Wala naman silang Google para kopya-kopyahin na lang eh. So, hindi mo makokopya lahat. Diba, biyahe ka na malayo para lang magsaliksik. Oh. So, kung may pagkakapareho dahil yan ay pahayag ng Diyos noon pa. Halimbawa, yung 3 araw na matay, may nakasulat na yan dati. Pero parang ano yan, prophetic yan. Prophetic. Bakit nasulat na nila dati? Kinopya lang nila para kay Kristo. Hindi. Yan ay silip-silip sa resurrection. Silip-silip. Pasilip ng Diyos yan para sa darating na mangyari. Kung may pagkakahawig, dahil may paunang pahayag ang Diyos. 1 Peter 1:11. Okay? So, madali manira ng Bible ngayon, pero anong gagawin nila pag namatay sila? May sagot ba sila dyan? Oh. Wala silang sagot sila dyan. Eh. Wala silang impyerno, wala silang demonyo, wala silang kaligtasan. Parang naniwala may demonyo, pero walang kaligtasan. Maging mabait ka lang. Oh. Parang Buddhist ka lang, parang singaw ka lang. Wala silang afterlife. Nasa atin yung pahayag ano yung mangyayari sa afterlife. Pag namatay ka, gising ka pa. May impyerno pa, may langit pa. So yung mga ibang relihiyon na naninira sa Bible, anong solusyon nila pag namatay ka? Di ba? Wala silang solusyon dyan eh. Oh, pag tataniman ka ng duda sa Bible, pero hindi ibig sabihin yung paliwanag na yung tama kumopya lang ang Bible. Hindi ko sinasabi yung Anunnaki ng kopya sa Bible o yung mga Sumerians na kopya sa Bible. Pwedeng sabay na pareho silang alam. Kunwari, para gospel, no? Matthew, Mark, Luke, and John. Iba-ibang version ng naalala nila. Pero totoong merong nangyari. Di ba? Totoong may baha. Kaya naalala ng iba-ibang lahi na may baha. Oh. Yung sa Sumerians, naiingayan lang kaya pinabaha. Naiingayan sa tao kaya pinabaha. Pero dito sa Bible, lumalala ang kasalanan ng tao kaya pinabaha. So medyo mababaw ang dahilan ng nung Anunnaki o Sumerians. O sige, tuloy tayo. Brother F. Ano na? Oo. Papatanong lang. Kalimutan ko. Ay, okay na pala. Brother F, okay lang ba yung kung yung magagawa lang is yung version 2 mo ng EA1, EA2? Sabi ko kanina, pag mag-seminar tayo sa labas, hindi naman nila maabot agad yung EA1 saka 2A, 2B eh. So kung baguhan, turuan niyo muna sila 2A. Space combining muna. Wait lang Brother F, dalawa kasi yung yung version na sinabi mo sa akin, yung EA1, EA2, yung mga interview, 'di ba? Sa End Time tapos sa Giant. Yung sa hindi natin ka-church. Tapos yung version 2 mo, yung wala ka nang ini-interview, yung kinuha mo lang sa already nating process tapos